lawmaker, he is known as a man ng work from home with 292 bills and resolutions filed in just 3 years. But wait, that's just the tip of the iceberg. My name is Chandra Florendo, and together, let's get to know the inspiring and impressive achievements of this well-known personality long before he became a lawmaker. This is Beyond the Flying Kick. His rise to stardom started when he represented the Philippine Taekwondo team in the Southeast Asian Games, the Asian Games, the World Games, and in the 1988 Seoul Olympic Games. He is Manuel Monsor del Rosario III. My introduction to the world of martial arts started when I was about maybe 9 years old. As a kid, I was a very thin, small kid. Kumbaga sa school, sa elementary o grade school, sa classroom namin, isa ako sa pinakamaliit. During those times, lagi akong nabubuli ng mga mas malaking bata. Sabi ko sa dad ko, I want to learn how to fight. So, anong pwede kong gawin? Biglang lumabas si Bruce Lee, The Big Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon, Enter the Dragon, Game of Death. Tapos, bago kay Bruce Lee, mga ibang Chinese Kung Fu movies. Napapanood ko. Sabi ko, yan, gusto ko. During that time, yung old school training ng Taekwondo, hindi pa siya tanggap sa Olympics. Meron lang ang World Taekwondo Federation ng mga laban sa Korea na sila ang nag-organize. Bago ka makatungtong sa national team, kailangan lumabang ka dito sa Pilipinas. Nung una akong napanood yung second national championships noong 1980, yun, nagustuhan ko. Sabi ko, gusto kong subukan yung, i-test yung sarili ko next year dyan. Yun na yung pinakamalapit na competition nakita ko na full contact ang labanan eh. First international competition ko, 82, 83, 84, talo ako. Nung 85 na ako naswerte, nung nanalo na ako sa World Championship sa Korea. Pag uwi ko, parang hindi ko matanggap na parang dinadown ng Pilipino nung time na yon. Parang gusto ko ipakita sa buong mundo, sa buong Asia na ang Philippines, isa sa pinakamagaling na taekwondo fighter sa buong mundo. Although minsan, iniisip ko, ba't ko ginagawa to? Wala naman ako sweldo. 7 hours a day yung training ko. Hindi katulad ngayon, mga atleta, may malaki sweldo. Manalo ako. May medalya ka, wala ka naman premyo. Sabihin pa ng coach ko sa akin, oh, sikat ka ngayon, lamang ka ng dyaryo. Dami mong labas sa magazine. May commercial ka pa sa TV. O ito, toothpick, tanggalin mo yung tinga mo sa ngipin mo, practice ka na bukas, may laban pa tayo. Parang ganun lang ba yung, minsan iniisip ko, pumasok sa isip ko na gusto kong ginawa ko yon. Pero nung time na yon, talagang, ewan ko, nagustuhan ko talaga eh. Nakakatakot, pero nagustuhan ko. Nung natanggap ko yung medal ko sa Korea, tinalo ko yung mga European fighters noong 1985. Ako lang yung Southeast Asian fighter noong 1985. Ako lang yung Southeast Asian fighter na lumusot sa World Championship, nakakuha ng medal. Tapos, sa lahat ng estudyante ni Grandmaster Hong nung time na yon, ako yung unang estudyante niyang nanalo sa World Championships. Nung nilagay yung medal sa akin ng mga Korean official sa Korea, yun, nag-flashback lahat ng hirap ko. Tapos yung bata ako na nag-umpisa ako, yung nabubugbog ako, tapos napunta ako ng Maynila, galing akong Bacolod, tapos napasok ako sa Philippine team. Parang sabi ko, grabe, narating ko to, parang doon nag-change ang buhay ko actually eh. Nung na-achieve ko yan, sabi ko sarili ko, kaya ko pala manalo sa world level. Sabi ko, kung nagawa ko to, anything that I put my mind and my heart and I dedicate myself to something that I need to achieve that's challenging to me, I think I can do well in my life. From being a multi-awarded athlete, he eventually heeded the call of local show business in the 90s. Ang showbiz, wala sa plano ko. Wala akong balak mag-artista. Although, idol ko si Bruce Lee, pinapanood ko mga pelikula ni Chuck Norris, pero wala akong intensyon pumasok sa pag-aartista nung time na yon. Ang reason na nag-artista ako, after ng 1989 SEA Games, yung last stint ko na, kinausap ako ng mga Koreano, mga grandmasters ng Taekwondo. Kinumbinsi nila ako na kung pwede, mag-artista ako. Sabi ko, bakit? Sabi nila,
gusto nila makilala ang taekwondo through the silver screen, through me. Sabi ko, dami niyong estudyante, libo-libo estudyante niyo, bakit akong sinisingle out niyo? Tapos sabi sa akin, ano mas mahirap? Mag-practice ng taekwondo, mag-succeed sa taekwondo, o mag-aral ng Tagalog at mag-aral ng acting? Sabi ko, taekwondo masakit. Sabi ko, masakit. Ayoko na. Mahirap ng taekwondo, pero narating mong Olympics. Kung yan naabot mo, kaya mo mag-aral ng acting. Sabi ko, bakit kailangan kong mag-artista? Sabi ko, kasi ang taekwondo hindi kilala. Gusto namin, through the movie industry, through the silver screen, makilala ang taekwondo through you. Na-achieve ko yung mission ko. Yung mission na inutos sa akin ng World Taekwondo Federation, pasikatin ang taekwondo at ma-inspire ang mga sunod na kabataan na sumali, mag-training. His showbiz career took a backseat after doing a blockbuster movies, one after another, and then his charisma captivated the controversial world of politics. Asawa ko, nagkaroon ako ng anak, naisip ko, anong future nitong mga anak ko kung maririnig lang nila, panay reklamo ako tungkol sa lungsod namin, tapos sa bansa namin, sa baka balang ardad. Puro ka reklamo, what did you do? Did you try anything to change the system or fight the system or show that you can make a difference? Tapos naisip ko, subukan ko kaya. Sabi ko, kung yung mga iba na ang background nila hindi katulad ko, nagawa nila, siguro kaya ko rin to. May mga iba na kalaban namin, mga katunggali namin, na parang nililiit ako dahil, isang atleta lang yan, isang artista lang yan. So sa lulog ko, hindi mo pwede i-categorize lahat. Hindi naman, sa tao yun. Hindi yan porque yan ang trabaho niya, yan ang background niya, hindi na siya pwede. So, yun, na-challenge ako, nang-trabaho ako ng todo. Kaya nawala ako sa show business na matagal, nag-focus talaga ako sa pagiging public servant ko. So, proud ako na sa marami nagsilbi na congressman, nalampasan ko yung galing nila. Kumbaga, yung iba, ang output nila sa 3 taon, sa isang termino, 45 bills. Ang output ni Monsur del Rosario, 200 plus bills, almost 300 bills. At nakapasa tayo ng batas, yung Telecommuting Act. Kaya ako nabansagan ng ama ng work from home law. Dahil yung batas na yan, na hindi ko alam, ang tumulong sa Filipino workforce nung panahon ng pandemic na bawal sila magtrabaho at lumabas ng bahay. Pero dahil sa batas na nagawa namin ng grupo namin sa opisina, nakatulong yung batas na yan sa mga karamihan ng mga Pilipino na kailangan maghanap buhay. So, hindi ko alam na naging isang instrumento para ma-survive ang pandemic. Kaya, proud ako dyan. At nakapagsilbi ako ng tunay, so yan, proud ako sa ganun, na nagsilbi ako ng tama at tapat. He may be wearing many hats, but the most important one is being a family man. Siyempre, hindi naman ako perfect na husband, pero ang na-learn ko sa samahan namin, hindi pwede na porque ikaw lalaki, macho ka, ikaw laging tama. Kailangan marunong ka mag-compromise. Pag mali ka, kailangan ka mag-apologize. Kailangan mo i-aminin yung kasalanan mo. At kailangan mo i-find a way na makakabawi ka. Then siyempre, ayaw mo saktan asawa mo, mahal mo eh. Ayaw mong nasasaktan ka. Kasi nanay ng mga anak mo yan. Tapos yan ang pinili mong maging kasama mo habang buhay. So, hindi ako perfect, pero ginagawa ko lahat ng kaya ko para maging maganda ang samahan namin ng pamilya namin at ng marriage namin, yung time namin. Tinututukan ko yung mga anak ko, lalo na yung isang anak ko dahil gusto niya lumalaban na sa ring eh. Sabi ko nga pumili ka na lang ng ibang sport, mag-golf ka na lang, mag-badminton ka na lang. Pero yung babae pa yung gustong lumaban sa ring. Yung lalaki, black belt na, pero sabi niya, Dad, mahirap, kinukumpara ako sa'yo. So, happy ako. Okay yung mga anak ko eh. Wala naman akong kuwan sa kanila eh. Yung, kumbaga, salamat sa Diyos, binigyan ako ng matitinong mga bata. There's more to know about Sir Monsur del Rosario, and the best way to do this is by checking his throwback pictures. Are you ready, Sir Monsur? Ready. Okay, Depende anong klaseng throwback yan. Walang pa dyan. Incriminating pictures.
Wala naman. Okay, okay, okay. So, ito po yung photo number 1. Buwan ako dito. 19 years old. Kaya pala, bata na bata po. Buwan yan. Sa February 1983. Kasama ko dito yung kalaban ni Bruce Lee sa Way of the Dragon, si Chuck Norris. Itong gabi na to, pumasyal siya sa headquarters ng Philippine Taekwondo Association sa JP Rizal sa Makati Avenue, yung Makati Main Gym. At in-invite siya ng Grandmaster namin, si Grandmaster Hong, para ipakita sa kanya kung ano ang Philippine Taekwondo nung time na yon. Next photo po. Naku, bata-bata pa ako dyan. Ito naman, papunta ako nung 1988 Seoul Olympics. Si Stephen Fernandez, ang teammate ko at ako, became the first 2 Filipino Taekwondo Olympians in the Philippines to fight for our country. Because that was the time na ang Taekwondo was introduced in the Olympics. Dahil ang host country ng Olympics that time was Seoul, Korea. Kaya napasok ang Taekwondo sa Olympics dahil sila nag-host ng Olympics. So, itong picture na to, hindi pa ako artista dito. Ginawa nila akong cover sa magazine at parang pinakinggan yung story ko at background ko. What it took me to become an Olympian and what are my chances to win in the Seoul Olympics. So, next picture po. Ito may Bruce asawa Lee to, na no? ako dyan. Si Bruce Lee yan sa Hong Kong. Nang pagpunta namin ng Hong Kong, matagal na to, mga 2013 yata to, 10 years ago, na nalagay yung statue niya. Super idol ko yan. Pati t-shirt ko niyan, Bruce Lee. Pati sapatos ko, Bruce Lee. Kaya yan, pati relo ko, Bruce Lee yan. Idol na idol ko yan. Dahil sa kanya, nalulung ako sa martial arts. Dahil sa kanya, na-obsess ako sa Taekwondo, Muay Thai, Karate, Kung Fu, Judo, Jiu-Jitsu. Na-obsess talaga ako sa martial arts, sa Arnis, Kali, Eskrima. Kasi lahat ng pelikula niya talagang paulit-ulit kong pinapanood. At Lahat po ng movies niya? lahat. 5 lang movies niya eh. Ha? 5 lang. Maaga siya namatay. 32 years old namatay siya. So, next picture po. Ito yung mother ko. Ito yung stepfather ko. Stepfather. Oo. Silang dalawa ang tumulong sa buhay ko para ma-achieve ko yung dream ko. Kasi yung father ko kasi parang ayaw niya mag-taekwondo ako noon. Mom ko ayaw niya rin. Sabi ko nga sa kanila noon na kung ayaw niyo, ako na lang mag-isa sa buhay. Bahala na matupad ko lang mga pangarap ko maging first Filipino Olympic Taekwondo fighter of the Philippines. Pangarap ko talaga yun. Kasi sabi ko, hindi ko na magagawa yan. Pag pinalampas ko tong pagkakataon sa 1988, kahit mag-1992, 1996 Olympian ako, hindi na ako yung first. Okay, so next picture po. Ay! Ay, angas. Si Kwan! Si Kwan to, Tagal si na. Jean-Claude Van Damme. Pero ito yung time na nakilala niya ako. Tapos gusto ni Van Damme, na tinesting niya ako. Kasi pinakilala sa akin na ito, Taekwondo champion ng Philippines, na nag-aartista, marunong umarte, marunong lumaban. Sabi niya, can you do a spin kick? So, pinataas niya yung kamay niya. Sabi ko sa kanya, you want me to spin on the right or on the left? Sabi niya, can you do both? Sabi ko, yes. So, nag-spin ako ng left, nag-spin ako ng right, yung jumping, turning long. Tapos, sabi niya, oh, good. Sabi ko, I can spin 2 times and kick your hand. Siya, 1 spin lang eh. Sabi, you can do that? Sabi, yeah. So, nag-spin akong dalawa, boom, boom, tapos bitaw ng paa, pak! Nagulat si Van Damme. Tapos sabi niya, maybe we can do a movie together. Sabi ko, sige. Okay, if you shoot the movie in the Philippines, okay, you shoot it in America or anywhere in the world. Wala. Tapos, yan, sinasamahan ko siya sa mga lakad niya. As a Taekwondo artist myself, it's my honor and pleasure to have an exhibition with the 8-time national lightweight champion. So, let's begin. Sir Monsor, please come in. Hi, Chandra. Chalyut chungye muna tayo dito. Yan, okay. Chalyut chungye. Okay. Check ko yung forms mo, okay? Kung tama yung execution ng kicks mo, punches mo, at blocks mo. Okay, so forward stance, downward block. Ready? Sijak! Okay, now upper block. Ready? Cha! Good. Okay, move forward, forward stance, double arms, middle block. Ready? Cha! Okay, good. Now, step back, knife hands block, back stance. Ready? Cha!
Nice. Last one, same thing. Move back, back stance, knife hands block. 3. Now, let's try your kicking. Okay? Okay, ready? Okay, ready. Stretch kick. Ready. 1. Good. Front kick. 2. Yan. Yan ang sipang bunsur. Okay. 45 kick. 2. Yon. One more. That's correct. 3. Yan. Maganda. Turn 45. So, nakaganito ka. Dito ka, di ba? Nakaganyan ka. Turn 45. Okay? So, attacking. Okay, ready? 1. Yun. Now, turn roundhouse. Okay? Same thing, pero roundhouse kick. Ready? 1. Yun. Ganda. I think you're ready for pad drills. Okay, Chandra. Salute. Sige. Fighting stance. Ready? Pad drills, ha? Kung anong sigaw kong sipa, isipa mo, ha? Ready, set. 45. 45. Roundhouse. Step back. 45. 45. Okay, set, set, set. Turn 45. Okay, change foot. Turn 45. Okay. 45. 45. Roundhouse. Roundhouse. Axe kick. Yun. Axe kick. Yun. Turning side. Turning side. Yan. Roundhouse. Yun. Okay, salute. Sige. Okay. Good. For kids like me, there's a lot to learn from this well-known personality whose impressive achievements span across sports, show business, and government service. That's Manuel Munsor del Rosario III, a fierce sportsman, a sensitive actor, a caring public servant, and a responsible family man. This is Chandra Florendo, and this has been Chandra the Angel's Key. See you again next week. Bye!